Yo, what's up? Good morning internet. Ngayong araw may bago na naman kaming biyahe. Ngayon ay papunta kami ng Sagada. Ito yung matagal na naming plano, bali January pa lang plano na namin na magpunta dito. Ngayon lang matutuloy kasi marami akong inasikaso at may mga maraming nangyari. So samahan nyo kami sa aming biyahe. Let's go! Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? So ngayon tuloy-tuloy na uli ang biyahe namin at update na lang kapag kung nasaan lugar na kami. So let's go. Ito yung legendary Skinita Mami na pinapasok natin. Bakit? Ito. Guys, nandito na nga pala kami sa Pampanga. Parang malapit na kami sa boundary ng Tarlac. Tapos ito yung Skinita na legendary na bigayan. Nakala mo hindi siya daanan pero shortcut siya pabalik ng highway. Kasi medyo matagal pagka dumiretso kayo. May daan doon pa puntang diretso. Pero dito yung pinaka mabilis na daan para sa mga motor. Pero kung naka 4 wheels kayo, diretso kayo. At ano tayo dito dati Oo nga. Ito nga yung legendary na tula na Skinita. Nakala mo daanan doon ng tao. Daming water lily tas bigayan lang dito sa highway na uli. Ang aga pa para antukin ka. Ako ang mag-hotel at ang makatulog na. Ang alin? Mag-hotel at makatulog ng kaunti. Makakapusin tayo sa oras niyan. Buti sana kung Baguio lang tayo. 4 hours lang Ano na? makataw mo na hotel. Kung mag-i-stop tayo ng 4 hours ang natin yan ang dating natin sa Sagada baka mga alas 12 na ng gabi. What's up guys? Nandito na kami sa La Union. Papasok pa lang pala ng La Union. Bali na dito kami sa tulay. At magpapagas muna kami dito. May malaking shell kasi dito na maganda pahingahan. Mula 6 o'clock, 6, 7, 8, 9, 10 4 hours kami na dire-diretso na tumakbo. Walang stop. So ngayon lang kami magpapahinga. Kaya bali hanggang dun sa Sagada ay meron kami 5 hours pa. So ngayon pagas muna tapos pahinga muna kami. Medyo susulitin namin yung pahinga namin dito. Kahit mga 20 minutes na pahinga. At nagbi-blink na rin ang gas namin. Kakabigla kami tumirik. Mami, tutulak mo yung motor. Tumirik tayo. Gaabang na ako ng magpapalik. Habang ka ng jeep. Nasa akin yung ating Kaya ang mga gagawin natin, kukunin mo yung canister, dalhin mo, mag-jeep ka, pupunta doon sa Shell. Papakargahan mo. May dala tayong canister kasi sa bundok wala nang gasolinahan, kaya kailangan may dalang reserva dun. Kaya dinala ko yung canister natin. yan ba yung magandang shell? Oo, yung pinagpahinga natin 500 meters na lang. Maganda rin na CR. Okay. Red. Ito nga, full tank. Ay hindi, yung pula. Pakargahan ko yung canister. Saka papakargahan ko rin to, boss. Tapos tatambay muna tayo dyan. Oo. Ito lang. Pahinga muna kami dito sa Shell La Union. Yan yung motor namin, matambay. Tapos ito yung Shell. Tapos ito yung malaki yung niyan, yung dati namin pinapahingahan talaga. Dito talaga kami nagpapahinga bago kami dumiretso ng norte. Say hi. Ano muna, energy bar. Kain muna kami energy bar. Bali yan yung highway yun. Padiretso doon, yung paakyat ng Benguet. Tapos yung medyo pakaliwa, papuntang Ilocos Norte. Maraming nag-stop over na dito kasi magandang shell.
Larga na ulit kami guys. Nakakit na kami ng mga Benguet. Ang daan namin ay Cannon Road. So I hope pagka kalahati ng Cannon Road dumampi na ang lamig sa aming mga katawan. Kasi medyo mainit dito sa La Union. Dito ako nakabili ng tubig. Yan o, tubig. Yung sa mga nagtitinda, yung mga sa gilid lang nagtitinda. Yung hindi siya nakapwesto, parang pumapwesto lang siya pag may tinda. Doon ako nakabili ng masarap na tubig. Welcome to Cannon Road guys. Ang pagbabalik sa Cannon Road. Bukas na uli pala yung tunnel. Asa ulit. Hindi, nagka-landslide kasi yan dyan dati. Yung mga tag-ulan last year. Mga landslide. Hindi naman nagbukas na. Hindi na padaanan to ng mga ilang linggo yata. Ang masarap pa dito, malilim Sana buong ganito yun, malilim. Pero malapit na tayo sa Lion's Head alam ko. Nararamdaman ko na. Naaamoy ko na si Lion's Head na malapit na tayo. Ipon na palang sasakyan dito. Kaya traffic. Ang dami ng bahayan. At hindi tinatamaan ng landslide dyan, Wala naman ang Lion's Head. Siguro, oo nga kasi magta-traffic na talaga gawa nung pag malapit na sa Lion's Head. Kaya pala may truck na mabagal. Ito na ang Lion's Head. May parasyon na sila dito. Ha? Bagong daw ang CR. May ice cream ba dyan? May ice cream dyan Di ba yung yung may naglalako? Ayan Ay, taho pala. Ang ulit na. Puro taho Walang ice cream. Medyo malapit na tayo sa Baguio pagka nalagpasan natin yung Lion's Head. Parang 15 minutes. 15 minutes to Baguio from Lion's Head. Guys, dito pa lang naramdaman ng lamig. Mula dun sa may Benguet Arc hanggang Lion's Head, medyo mainit pa. Dito pa lang medyo nararamdaman ng lamig. Hindi naman sobrang lamig. Kumbaga parang Tagaytay cold lamig. Parang mga mala Tagaytay lang. Tapos yung OBR kung papanay ang antok. Hindi ko alam kung nakainom. Parang laging nakainom ng alak. Mami, enjoy with you. It's so nice. Ayun na? It's so nice. Enjoy with you. Kaysa pantok-antok ka dyan. Yan, nakarating na kami sa yung pinaka-town ng Baguio. Yan, dito talaga malamig. Noong oras na 11:14 tanghali. Pero ganito yung panahon. Makulimlim tapos malamig. Lalo na doon sa pagka nakakita tayo ng Atok. Pero hindi na kami aabot doon sa pinaka malapit sa Burnham Park. Bali kakana na kami. Kasi ang target naman namin ay Atok to Sagada. Yan, kakana na tayo dito. Mukhang dadaanan natin yung yung dating tinuluyan natin, Atiya and Cream sa Transient. Papuntang Military Cut-Off Road. Ayan yan sa pababa na yan. Diyan tayo dati sa Atiya and Cream. Yan Diyan yung bahay na pula na yan. Tanda mo na. Uulan. Parang uulan lang yan, pero hindi yan uulan. Kasi maulap lang. Guys, ito na yung National Toll Gate ng Baguio Bontoc Road. Dito na yung papunta ng Hanselma Highway patungo sa Atok, Benguet. So mula dito ay parang nasa 1 hour mula hanggang doon sa former highest point. Bala ko doon lang kami mag-lunch. Kasi masarap ang pagkain doon Di ba, Mami? Sagot ka. Tulog. Tulog ka ng tulog. Yung Disney princess, tulog ng tulog. Gusto ko na nga dito na lang tayo
ano na lang 3 hours and 43 minutes Ano? hanggang Mahika. Sagada. Mag-i-stop over naman tayo sa ano, doon na sa medyo pag malamig-lamig na. So let's go guys. Amoy abono na naman dito. Pagka dumadaan kayo dito, laging amoy abono. Mabaho, sakit sa ilong. Lalo na kapag kasunod nyo yung truck na may kargang abono. Ito landslide na pala to, ilalim. Humuho na. Kaya one lane na lang nagamit mo. Meron na tayong 47 minutes. Ano? Kanina 59 minutes, di ba? Wala na yung nakalipas agad. Konting tiis lang. Yung mga ibang ano kasi dito, kadalasan yung mga truck driver mapagbigay nagbibigay talaga sila ng daan. Dito ulit sa Maynila, gagit-giting ka pa Northern Blossom na. Nandiyan na. Takal magbulak-tak. Ayan o. Baka nakalagpas na tayo, no? Ayan, ang mga bulak-tak yan. 6 minutes na lang nandun tayo sa Former. Ito yun. Ayan o. Kunti na lang mga bulaklak dyan kasi gawa nung ano ngayon. Ano, napatapos na yung summer. Malapit na tayo sa ano, nakalagpas na tayong palengke malapit na tayo sa Budas. Ano yung paakyat ng Budas Transient. Nandito na tayo sa former highest point ulit. Dito na lang kami magla-lunch. Late lunch na to kasama na yung merienda. Anong oras na ba kami? 1:04 pa lang oh. Kala ko mga 1:30 tayo makakarating dito. Oo, Na, 1:04 pa lang Ayan, dito na tayo. Masarap din naman kasi pagkain dito. Kanina yung ati. Kaya dito na kami mag-lunch. Dami na rin nagsisitayuan na ano dito transient. Nasi-CR na rin ako. Ayan. Highest point. Former highest point. Yung nakaparada lang Sura. Tayo tumawid. Nakakyan. Sige, baba na. Magkakain. Parang iba na yung ano nila. Yung Aray ka. aray ka. Aray ko po, Diyos ko po, ang pako. Hindi masyadong malamig ngayon. Uy, social na. Social na yung ano nila, yung mga menu. Sige. Pili ka muna. Etag. Try nga natin yung etag. Ano, yun oh. Ano po yung luto ng etag? Yung asing agisado. Try natin. Etag. Or yung pigar-pigar. Ayan, may kiniing din oh. Pigar-pigar saka isang kiniing ano. Isa nga pong kiniing saka isang pigar-pigar. Ano ba? Ito yung pigar-pigar ano? Opo, kiniing. May ano ba kayo? Pambili. Lunch muna kami. Ito ang lunch namin. Ito, tawag nila dito. Kiniing. Saka yan ay, pigar-pigar. Beef siya, no? Tama ba, beef? Kasi ito parang maninipis na pork na parang bacon style. Parang pagkalasa ng protein. Sarap niya. Sarap yun. Ito ang sisig ng Benguet, ang kiniing. Pag natikman nyo to, maninibago kayo kasi meron siyang aftertaste na parang alam mo yung parang medyo spoiled na yung sira. Pero normal sa kanya yung ganon kasi yung pagkakaprocess nito kasi ito yung alam mo yung
sinasabit lang sa mga gilid ng bahay tapos Pausukan. papausukan o kaya patutuyuin lang ng ano. Minsan malalangawan siya. Pero normal to. Masarap siya. Pag hindi mo siya alam, sasabihin mo sira yung karne pero hindi siya sira. Inimal mo lang siya malalasahan. Pati sibuyas nila masarap saka ano, yung sili. Sabay yung sili saka sibuyas. Hindi tulad nung huli namin punta dito. Lamig, no? February. Yung nagpunta tayo ng ano, ng La Trinidad. O, ng Bollywood. O, mga ganun, February. Yung huli namin punta dito. Nag-ano pa tayo yung nag-ano pa yun sa neck. Sobrang lamig. Ngayon hindi normal. Kumbaga, kung sa Manila ay summer, mainit. Dito naman summer, nagiging normal yung temperature. Ewan ko lang sa Sagada mamaya. Tapos na kami kumain. Nalarga na kami. At ang ganda ng panahon dito. Wow. 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 Yan yung panahon dito. Tapos yun ang Mount Timbak. Malinaw na malinaw. Walang ano, walang nakaharang na clouds. Passion fruit, ma'am. Matamis po yan. Ano daw yan? Passion. Ah, passion fruit. Sandaan po yan, isang kay. Yan po yung parang, ano nga laman yan? Yung parang buto-buto? Ano ba yun? Opo, siya po yan. Yung parang buto-buto, ano Oo, naman? pero matamis siya. Ngayon lang ako nakakita nito. Matamis po yan. Yan po yung mga binibili nila. Mabili po yan. Gusto mo ba, mami? Subukan nyo, ma'am. Masarap. Try mo. Bili ka isa. Try nyo. Mm. Yakin po nyo. Ito. Sa gitna. Kahit ganun mo Kahit tapos pisilin ganun lang. Mm. Masarap siya, matamis. Yung gantong green. Parehas lang po pero mas matamis siya. No? Magkano? Hindi, piliin mo yung medyo green para maiuwi natin yung iba. Kasi di ba magdidilaw pa yan. Passion fruit. Sa ano ko lang naririnig to sa ibang bansa. Tapos na kami mag-lunch. So, larga na kami. Meron kami 2.5 hours para papunta dun sa Sagada. Tara mami, angkas ka na. Parang maganda rin yung transient nila eh. Let's go, Sagada. Oh, landslide oh. Nasaan? Yun oh. Sagada, eto na naman kami ang pagbabalik. Meron yan, ayun yan oh, sa taas. Meron yan Yun oh, mga, ano yan, cottage? Iwan ko. Parang cottage ano? Parang view deck din. Siguro may bayad pag nag-stay ka doon. Wow, ganda. Wow, ang lamig. Palamig ng palamig. Yan, cabbage. Yaman sa cabbage ang Benguet eh. May madadaanan tayong Petron eh. Pagas muna tayo doon. Full tank ko na pag pero mga parang 40 minutes pa eh. Oh? Parang nakakalbo na. Alin ba yung puti-puti? Yung itim? Ayan. Puti-puti na yan. Oo. Pakatatayuan ng bahay. Parang mga flat surface. Oo nga. Baka ganito ginagawang terrace sa isa na. Ba't hindi nausang pinya dito, no? Sa malamig din ang pinya eh. Tapos sa mga ganyan din bundok. Tinatanim. Hindi yun ang ano. Ang pinya kasi, ano ang alam ko, hindi pwedeng malunod sa tubig. Kaya tinatanim siya sa slope na lupa. Para yung tubig hindi, pababa lang. Nadadaanan lang siya. Kaya sa Tagaytay maraming tanim yun eh. Makikita mo yun sa mga slope. Yan. Ano nga na? Alang gray. Amdalay gray. Ano ba yun? Amdalay gray. Grabe yung ano nito, yung sharp curve nito oh. Oh.
Tingnan mo yung pababa oh. Grabe. Anong barangay yan? Alegre. Barangay Alegre. Nakita mo? Oo nga, ang Alegre nga. Hindi ba ano yung barangay Pitipiu-Piu-Wiu-Wiu? Oo nga, hindi pa rin naayos. Tagal na, maputik pa yan dati. Oo, buti nga tuyo eh. Oh, tingnan mo. Tatalas pa ng bato. Hindi pa sisementohan. May truck daddy. Parang ako yung hinihingal eh. Pagka dumadaan sa ganito, nakahawa ako sa motor. Daddy. Dumula sa bato eh. Baka tayo mahulog sa bangang. Sanay ako sa ganyan, yung trail na ganyan. Nagtitrail kami ng nakabike, eh, gilid na ng bangin, mas makipot pa dyan eh. Mainit pero malamig. Bale, kalalagpas lang namin ng bayan ng Bugias. Hindi ko na na-video kanina. Pero kung kayo pupunta dito at medyo maselang kayo sa gas, ayun yung magpagas sa basta-basta. May dalawang Petron kayong madadaanan dito sa bayan ng Bugias na pwede kayong magpagas doon. Kasi after nun, ang alam ko, wala ng Petron. So, kung halimbawa, wala na halos paubos na gas nyo, magpagas na kayo dito. Kung maselan lang naman kayo. Pero kung hindi kayo maselan sa gas, ano lang, marami ditong yung mga small player na na mga gasoline station. Siyempre kapag mahilig kayo magpagas sa mga ganon, lalo na yung mga yung mga parang sa bahay-bahay lang or bote-bote, mas dalasan nyo ang pagpapalit ng fuel filter kasi madumi yan eh. Mas marami nakukuha ang dumi dyan kumpara sa ako sa Shell talaga ako nagpapagas lang. Kasi ang Shell mahal nga lang ang gas pero quality yung nila, ang gas nila. Kaya hanggang ngayon 6 years na yung motor ko, hindi pa ako nakakaramdam ng kakaiba sa makina. Maganda pa rin yung tunog niya. Kasi Shell lang talaga ang ginagas namin. Yun lang, share ko lang. Yan guys, may nakita kami dito, arko ng Mountain Province. Welcome to Mountain Province. Nagpicture lang kami kasi maganda siyang kuhanan. Yan. Tapos may view deck sila dito. Pupunta Sira ka yung pa dyan. daanan. Hindi naman siya Ayun. Yan na natatakpan ng puno yung Hindi ko alam kung pine trees ba to. Ng puno yung view. Yan, picture din kayo na. Palatandaan na papasok na kayo ng Mountain Province. Yan, ano to? Banggao view deck. Banggao view deck Pero parang napabayaan Let's go! Tuloy na ulit tayo sa biyahe. Yan, Bauco na pala to. Papasok na tayo ng Bauco. Tourism Gateway to Central Cordillera. Welcome to Mountain Province. Dito natin ang dalangan. Alin? Lamig. Ang paper, ang lamig. Watwatan sa Kabunyan Restaurant. Yung meron pala watwatan dito. Ano yun? Watwatan, ibig sabihin para siyang set ng meal, may kasama siyang pansit, kamote, karne, basta fully loaded siya na pagkain. Nakabot si ate. Ay. Ayaw pala nakabot. Bota yun. Lalaki pala yan. Nagsasaka yan. Bota. Dapat pala nag-gloves tayo. Nag-vlog po. Kasi ate nga hindi nilalamig. Oh, checkpoint. Ano to? Pas daw. Itiniti si kuya. Yung isang sundalo na nanganga. Mga pulis yun? Sinong hinuhuli nila? Wala. Checkpoint lang. Hmm. Welcome to Mount Data. Ito pala yung Mount Data. Data. Hindi data yan, hindi data. Mount Data. Para maganda, no? Kasi katabi lang po nito ng yung Mount Data. O anong, pag doon ka, anong meron? Hiking, yun hiking spot. Kaya Mount Data. Nakita ko lang di siya sa mapa eh. Kasi kahit malapit siya sa Sagada. parang hapon na dito. Hapon na talaga, mag-alas 4 na. O, alas 4 pa lang eh. Oo nga. Kala magagabi, parang magagabi na.
Kami. Ito, hotel din siguro to. Route Cafe. Tapos, ba't may CR pa? Marami sa mga travelers maraming nag-CCR to. Okay. Kaya may pay. Naiihi na nga ako eh. Lamig! Ganito ang summer sa kanila. Lamig, para pa rin gusto ko mag-jacket. Ayun may inn dito, Haven Inn. Yan Mount Data Elementary School. Kumbaga yung diadaanan natin part pala ng Mount Data. Sagada Cave 53 kilometers, Banawe 93. Yung Banawe kasi sa kabilang part yan eh. Kapag uuwi tayo, hindi tayo magbabagyo, diretso tayo ng Nueva Vizcaya to Nueva Ecija. Banawe yung dadaanan natin. Naglalaki yung panga ko. Baka mag-lock yung panga mo. Kinalaw-galaw ko nga. Bakit nga ang lamig? Ayan, Abatan, kaliwa, Sagada, kanan. Pwede rin pala option sa kaliwa, mag-aabatan, pero dito tayo. Ano kaya yung carrot and bukod juice? Sarap kaya yun. Makapansin mo, from bayan ng Bugias, di ba doon na lang halos nag-stop na yung mga sasakyan nakasabay natin sa Atok, sa Halselma. Kumunti na yung mga sasakyan dito, halos wala na nga. Pagka pupunta nga pala kayo ng Sagada from Bugias, wala na kayo masyadong makakasabay na sasakyan. Mga pailan-ilan na lang. Makakaramdam ka na dito ng isolation na tinatawag. Tapos lalo na pag gabi. Ang hirap dito pag gabi. Itong mga tubo sumisiri to. Saan yung galing doon sa taas? Galing ng tubig Ito yung falls Parang nakadaan tayo dito dati, no? May falls, no? Or baka laging may falls. Gulong yung mga bato kaya mahirap dito pagkatagulan Tagaan yung mga landslide active. Kaya maganda talaga dito kung summer. Landslide yan. Sabi, kahit bato na yung bundok nagda-landslide pa rin. Saan ba tayo? Kaliwa. Kaliwa. Saan kaya papunta yan? Wow, yun yung aking sinusuot. Meron dito. Yung alin? Yung pantulog ko na manipis. Yung dress. Lechon root. Gusto kong bumili nun. Maganda yung tinda nila Parang blouse lang. Bibili ka? Huwag na baka mahal. Pag may nakita na lang ako dyan. Baka meron sa Sagada. Oo, baka may manipis lang kasi ang tela nun. Masarap sa katawan. Saan to? Mount Una. Ito, Mount Una. Ba, matarik Mount nga, di ba, ma'am? Oo nga, matarik na. Ilang minutes pa ba baka tayo sabihin? 29. Yan, 29 na. Tarik ng daan. Hindi ba bundok mo? Kala ko di tayo under 16 kph 16 kph. Ang tatarik. Nadaanan ba natin dati to? Hindi. Doon tayo sa kabila. Ay, papunta no. Oo. Dumaan tayo dito yata. Uwi. Baka. Kasi hindi na tayo dumaan dun Oo. Oh? Pero ang ganda ng laro ng Daytona. Ganda ng kapit Pauwi dito rin tayo daan. Oo. Matarik naman pababa. Puro sharp curve.
Buti baka hindi ba magkakabungguan ng sasakyan. Hindi, siya, marunong din yung driver. Another sharp curve. Mas malapit pa sa sungay eh. Ganyan. Di madadaanan natin yung welcome sa Sagada. Oo. O, tingnan mo. Ano ko ba to? May inipon sa gilid. Oo, tarik. Para magkakabungguan na yung ano. Alam mo naman. Doon ka dadaan. Yung bira naman dumaan sa sakyan dito. Paano magkakabungguan? Tingnan mo, Hindi. wala kang dumadaan eh. Eh kanina mayroon O yan. Pero bihira. Baka Kailangan matumbay. pala bumisina tayo. Baka tumaob yung ano. Yung ano, ang lupit ng driver nun. Ang hirap kaya niyan. Matalag. Kailangan pala bumisina tayo kasi baka magkabiglaan. Nakakain ko yung kabilang lane eh. Kaya nga. Teka natin, hindi. Kaya nga sabi ko sa'yo, baka Ano kasi magkabungguan. nahirapan ako in-load sa likod natin. Medyo nakakaano ng balance. Kaya nakakain ko yung kabilang lane. Ayan, teknika natin. Makakuha ko yan. Ayun, pag nakasalubong natin yun, Oo. eh di bunggo na tayo. Kailangan mo ano. Hindi, may ipapaling ko naman agad yun. Kumapit ka lang sa akin, paakyat tayo ha. Oo yan. Hmm. Kaya ba? Oo. Ang ano lang kasi, parang feeling ko mabibitin yun. Pero mukhang hindi naman. Kaya kinakain ko rin yung kabilang lane, parang mabibitin kasi nakukulan ng buwelo. Pag naka 4 wheels ka, lasing ka, diretso ka sa bangin. Yung ayan, baka may makasalubong tayo. Hindi ko na makakain yung kabilang lane. Nakukuha ko na yung technique. Na ginagamay ko kasi yung ano, iba kasi yung pag may karga sa likod ng load na mabigat eh. Kaya kumpara sa walang karga sa likod. Mas madali kung walang karga eh. Saka pag walang angkas. Oo, ito na naman. Dito ka lang sa gilid. Hindi, mababaw na to. Kumpara kanina yung isa, mayroon pa isang ano, sharp curve yan oh. Kaya mo yan, kita mo yan. Dalawang pagkasunod. Challenging ah. Ano? Ayan o. Ang ito yan, ito. Isa pa. Ito yung isa. Ha? Ayan yung isa. Yan. Yan, okay na. Oo. Pagpababa, walang problema kahit matarik. Hindi lang paakyat. Kaya ang bigat natin eh. Lupit ng driver ng Bukyo dito. Yun! Ay, Sagada! Sagada! Ang ganda dito. Ang ganda no? Parang sinunog. Hindi sinunog. Yan natutuyo yan. Ganyan. Ay, kay sunog talaga, oh. Hindi. Eh, kita ko doon eh. May yan, yan, ah. madali masunog yan. Tuloy-tuloy yan pag sinunog. Kaya nga, may sunog-sunog kaya. Yung Baka maitim, puputulin nila. baka. May sunog-sunog na eh. Doon yan, ah. Ayan, oh. Yung kahoy. Tingnan mo. Nakatumba na nga yung iba eh. Sinunog talaga. O, tingnan mo itong mga to. Hindi naman. Oo nga. Ay, kinukuha siguro nila. Oh. Ayan ang sinusunog nga talaga. Para mamatay ano. Ba't kaya nito pinapatay? Kinukuha nila yung ginagawa nilang gatong yan. Kakalandslide. Kulit ng daan eh. Ang ganda. Ha? Parang yung sa ano, yung pinunta natin sa Blazing Mountain ano. Yung papunta sa Bababa. Blazing Mountain. Pababa. At bababa ulit tayo.
Lagi matarik doon ha. Saan? Diyan. Kita ko. Dito? Ito? Hmm. Di naman. Parang ang dami natin dinaanan yung kanina. Ayan o, tingnan mo. Ayun, ganyan. Oo nga, no? Kapit ka sa likod. Yan, Nakakapit ha? ako. Nakakapit Para ako. yung bigat mo hindi nakatuon sa akin. Ayan o, patarik. Oo, ano? Tingnan mo, no? Hindi ang katuming sa daan. Parang di talaga natin dinaanan to. Hindi nga. Parang hindi talaga. Kahit pabalik, hindi. Tama ba yung daan mo? Tama naman yung tinuturo niya. Baka ito talaga yung daan pag nanggaling ka ng Baguio or Ato. Kasi nanggaling tayong Bigan nun eh. Tapos mali pala yung dinaanan natin. Balik. Babalik pa tayo. Natural. Alam ko naman saan tayo pupunta. Eh, gabi na. Na tayo pwede dumiretso. Gabi Matulog na. na tayo sa kalsada. Pero di ba tinuro naman ng araw to sa Gada? Kaya tama ang daan natin. Ayan o, sunog-sunog na. Ibang nililikuan dito eh. Sunog-sunog na. Kaya nagka-fluency. Oh, kawawa yung mga puno. May bilang naman yan. Saka pinagpapaalam nila yan sa DNR. May bilang yan. Ano na lang eh. 15 minutes. Ano yan? Doon sa transient? Sa transient natin. Kasi dati pala from Sagada nag-highest point tayo kaya sa iba tayo tinuro. No? Kaya sa iba siguro tayo dumaan. Kailangan talaga may sasakyan ka dito. Puro sasakyan yung mga... Oo. Wala namang ano dito. Pero lang bukyo kanina. Ewan ko baka naghahatid yun. Manok. Pag nasa gasaan, bayad. Bibitin ko yan. Lulutuin natin doon. Ito yung kalsada yan sa kabila. Oh. May malalim pa nga eh. Dinandaan natin ang nag-hiking dito eh. Papayat ka talaga dito. Kaya lang malamig. Hindi ka din napapawisan. Lalaki lang yung binti mo. Ayan ang dati. Tarik ko. Tingnan mo. Ako yan. Slow down. Grabe oh. Parang ganyan yung dinaanan natin. Ano? Pero medyo mabilis lang dito doon kasi medyo ano. Matagal ano? Oo. Kaya naiyak nga ako doon eh. Takot. Grabe tingnan mo naman yung tarik. Ang tarik ko. Grabe tarik. Tama ba yun? Nakita mo ngayon oh. Oo. Pasada. Tumahit na doon na. Baka. Ang tarik na. Kaya talaga dapat condition ng ano eh. Tama lang yung lagi kong ginagawa talagang condition yung motor eh. Hindi po pwedeng ano dito yung motor mo. Parang papalya-palya. Ilang minutes pa. Ayan na. Welcome to Balangan Cave of Bawas. Yung mga foreigner na eh. Na yan yung anak Arab. Anak Arab. Wala ka foreigner. Mainit dito. Mainit ano. Hindi kaya dito yung likod. Tapos yung di ba bumaba tayo nung namasyal tayo, yung bumili tayo ng pizza. Baka dito yun eh. Daan na yun. Yung Oo. iwan ko lang. Sagada, Takong. Dito parang dito nga yun oh. Natatandaan ko tandaan na to yung naghati. Magdadaanan tayong pizza. Ibig sabihin backdoor to. Backdoor ng Sagada. Kasi ano na lang eh, no? 9 minutes na pero di ko pa nakikita yung pinaka-town tourism eh. Tourism office. Hindi na tayo aabot. Yan na, tourist assistant. Tourist assistant yan, hindi yan yung opisina. Magaganda yung transient doon. May mga payong pa. Yan yun, ito yata yung, ayan o. Yan Yan yung ba yun? pinunta natin. Ay, oo. Ano, di ba? Oo. Wala. Bilza. Oo, yung bawal mag-video. Oo nga. Backdoor, parang backdoor pala to. Dinaanan natin. Mas maganda yung dinaanan natin nila Dave no, walang matarik katulad nun. May matarik yung ito. Yung papunta tayo dito. Hindi, yung Yung pauwi. pauwi na.
kung saan ba tayo dumaan. Papunta tayo ng highest point nun eh. Ayun, dyan tayo bumili ng pizza. Ay, dito. Iba na ano, wala na oh. Oh, Ayaw nga. Ayaw nga na. Wala na nga. Pero gusto ko munang dumiretso muna ng tourism. Diretso tayo. Liliko na tayo dito eh, kasi dito yung pa-tourism eh. Saan? Sa kanan. O di... Sabi mo kanan. Oo, hindi, inaano ko lang eh. Teka, tingnan natin kung may signal. Barangay Hall, parang dyan. Barangay Hall ba yun? Ayan o, dyan tinuturo. Saan? Nakalagay Barangay Hall. Papunta dyan. Di ba ang in dyan, alas 2? Ano na? Alas 2 naman yung mga... Oo. Di, kumbaga late na tayo, ano. Ano ko dito yun eh. Yan, XYZ home. Ito. Dyan, dyan. Yan. Okay naman pala siya. Maganda sa gabi. Parang tayo lang. Sige, baba. Nagbaba muna kami ng gamit tapos kakain na muna kami doon sa labas. 6 minutes hanggang doon sa may labasan. Welcome back Sagada. Ano tayo ng makakainan. Bukas ko na ipapakita yung nakuha naming transient. Maganda siya. Sulit naman. Bato-bato. Ayun yung ano Yung parang hanging coffee na. Oo. Hindi ba yun nga yun? Parang yun nga yun. Kasi may mga yogurt house. resto. May yogurt house dito. Ayun, yun yung sinasabi ko, yung yogurt house. Ayun. Nakita mo ba? Oo, yung sa sa Dito siya sa may kaliwa. Ito yung lemon pie. Yun ba yung pinanohan natin? Oo. Ayun ito, yogurt house din to. Marami pala dito, no? Pero parang mas maganda to. Parang maliit lang yung... Ito, 7J, oh. Yung kinainan natin. Oo. Yan, tourism. Ayan bukas pa. Parang bukas pa. Bukas pa ba? Mag-register ka muna para hindi na tayo magre-register bukas. At nung nakapagparehistro na kami dun sa tourism office, nag-decide na kami na mag-dinner na dahil medyo nagugutom na rin kami. Doon tayo sa sa Maris. Dito sa paakyat. Balikan natin. Let's go, guys. Titikman namin yung yogurt. Bibili kami ng yogurt. Kita ko doon, ganito lang kaliit. Yung 80 pesos. Magkano kaya yan sa dyan sa taas? Ano? Kasi nakita ko sa Google, malaki eh. Nga, ito nga. Yan na nga. Oo. Isa ka dyan magpapas. Anong 40? Baka magpipay parking tayo. Saan ba yung free parking? Parang dito lang. Tingnan mo kung magkano presyo. Hindi pa, yung cellphone mo. Piniyasa ko sa loob ng Pero pwede naman tayo dito. Mas maganda nga dito eh. Yan mami, parang masarap to. Ang blueberry nyo, gaano kalaki yan? Magkano siya? 280. Sige, take na natin isa. No. Ito na para maganda ang presentation. Marami lang gamo-gamo pero... Ayan, dito yan Maris Yogurt Place. Tingnan ko siya sa Google. Mataas naman yung review niya. So, titignan na natin. Nagtataka lang kasi kami. Ang daming yogurt house dito, iba-iba. Ito ang kanyang yogurt. Ano nga ang flavor nito, mami? Blueberry. Blueberry. Kasi may blueberry. Pero may banana rin pala, no? Buti isa lang in-order namin kasi ang dami pala. In-expect ko malamig siya, hindi pala. May repolyo. 280 pesos. Isang sama-sama na yung flavor dyan. Ano yata ito? Avocado pala to. Alam mo, repolyo. Hindi lang blueberry ang laman. Yung
flavor niya. Yogurt. Ito mauna sa ilalim. Hirap na kainin yung avocado lumalaylay. Ayun, Ayan. Yummy. Tama-tama pang dessert. Meron siyang avocado, banana, saka ano nga. Blueberry. Ano pa ibang fruits? Mango. Mango. At pagkatapos namin mag-yogurt, nag-decide na kami na bumalik sa transient para makapagpahinga na. At sa part 2 ng video ko na lang papakita yung nakuha namin transient dito sa Sagada. So see you sa part 2.